Sa nakaraang video, isang system notification ang lumitaw sa harapan ni Taishi na may tanong. Gusto mo bang manahin ang kakayahan ni Purun the Slime? Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, hindi siya makapaniwala na posible ito. Makukuha na niya ang lahat ng kakayahan ni Purun. Si Purun naman, parang wala lang sa kanya ang lahat. Masaya itong tumatalbog-talbog na parang sinasabing, sige lang, ituloy mo na. Tinitigan ni Taishi ang masiglang slime at naisip na baka nga, dapat niya nang tanggapin ang contract. Kaya huminga siya ng malalim, pinindot ang system window, at kinumpirma ito. Bigla, isang gintong liwanag ang bumalot sa paligid nila, sobrang nakakasilaw kaya napasigaw si Taishi habang unti-unting naglaho ang paligid niya. Sa loob ng ilang segundo, parang lumulutang siya sa kalangitan, tapos dahan-dahan siyang bumalik sa lupa. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang nangyari, pero kakaiba, wala siyang nararamdamang bago, bukod sa bahagyang pananakit ng ulo. Doon siya napatigil. Naalala niya ang sinabi dati ng teacher nila sa klase. Imposibleng makapag-contract sa isang monster na mas mataas ang rank kaysa sa tamer. Bumigat ang dibdib ni Taishi. Baka nga hindi gumana ang contract dahil masyado siyang mahina. Mas malala pa, wala na si Purun. Baka tuluyan na itong nawala. Pero bigla, may pamilyar na bigat na damapo sa ulo niya. Napatingala si Taishi, at nandoon si Purun, nakaupo lang sa tuktok ng ulo niya na parang walang nangyari. Napatawa si Taishi, medyo naiilang, at mahina niyang sabi, pasensya na, siguro hindi gumana, masyado akong mahina. Kahit may lumipat na skill, baka hindi ko rin magamit sa ngayon. Pero biglang umiikot si Purun sa harap ng mga mata ni Taishi, parang may hinahanap. Bago pa man makapagtanong si Taishi, may kakaibang nangyari. Lumabo ang paningin niya, napasabsab siya sa lupa, naguluhan sa biglaang pagkabulag. Pagkalas ni Purun sa ulo niya, mabilis siyang kumurap, pilit binabalik ang tamang focus, at doon niya ito nakita. System notification. Nakuha mo ang skill, appraisal. Agad niyang sinubukan ito kay Purun. At ang nakita niya, halos ikahimatay niya sa gulat. Ang cute na slime sa tabi niya. Level 777, triple S ranked monster. Hindi pa siya nakaka-recover sa shock, itinapat naman niya ang skill sa patay na itim na dragon malapit sa kanila. Lumabas ang appraisal window, mas mahigit level 216, double S rank, may flame at flight attributes. Napakalakas pala talaga ng dragon na yun. Napaisip si Taishi, ito ba ang nakikita ni Purun sa mga monsters buong buhay niya? Detalyado. Buo, klaro, habang sasabihin na sana niya ang naisip, napansin niyang. Naglalaway si Purun. Sinundan ni Taishi ang tingin ng slime, nakatitig ito sa bangkay ng dragon. Gutom, gusto nitong kainin ng dragon. Alam naman ni Taishi na hindi na bago ang pagkain ng monster meat pero ganito kalaki. Paano nila dadalhin ang ganito kalaking katawan? Biglang naalala niya, transcendent storage. May unlimited space si Purun. Agad niyang inutusan si Purun. I-store mo yan. Walang segundong sinayang, lumawak si Purun, parang isang malaking gelatinous net, at nilamon ang buong dragon sa isang higop. Pagkatapos, tumalbog lang ulit siya pabalik sa dati niyang maliit na anyo, at tumalon papunta sa balikat ni Taishi. Binuhat siya ni Taishi, nanginginig pa rin sa gulat. Ang dami mong kayang gawin, grabe ka talaga, sambit niya. Tinitigan niya ang maliit na slime, hindi pa rin siya makapaniwala. Ganun lang. Napakalaking bagay pero parang normal lang kay Purun. Pero sa kabila ng lahat, masaya si Taishi. Masaya siyang magkasama na ulit sila. Naalala niya ang isang bagay, isang alaala na matagal nang nasa isip niya. Tuwing nakakakita siya ng partikular na tinapay, naaalala niya ang araw na iniwan niya si Purun. Ikinwento niya ito kay Purun, kung gaano siya nagsisisi noon, at kung paano niya gustong isama siya pauwi. Ngumiti si Taishi, kumain tayo ng tinapay na yun pag-uwi natin, ha? Ngunit bago pa man tuluyang maramdaman ang tahimik na sandali, biglang nanigas ang katawan ni Purun. Tumalikod ito at nakiramdam. Nag-alala si Taishi at agad siyang tumingin-tingin sa paligid. At doon niya ito nakita. Isang napakalaking gagambang may 8 paa, mabilis na papalapit sa kanila. Tumakbo ito sa direksyon nila. Nakalock na ang target sila. Paglungad ng halimaw, agad sumugod si Purun sa harap ni Taishi, nag-expand, at tinakpan siya bilang shield. Pero ngayon, hindi na katulad dati si Taishi. Hindi na siya helpless.
Ginamit niya agad ang bagong appraisal skill sa halimaw. Queen Spider, Double S rank, Type Poison Spider, Level 207, Abilities, Poison, Spider Silk. Habang umatras si Puron, sinisiguradong protektado si Taishi, napansin niyang napakabilis at palido ng galaw ng slime. Madali nitong naiwasan ang lahat ng mabilis at mababanggas na atake ng spider. Naging desperado ang halimaw. Naglabas ito ng laso na kahit ang mga bato ay natutunaw. Pero sa kung anong paraan, nagawa pa ring protektahan ni Puron si Taishi. Habang nasa loob ng katawan ng slime, binalaan ni Taishi si Puron na mag-ingat. Kayang tunawin ng lason ang kahit matitigas na bato. Dahil sa dami ng paa ng gagamba, malawak ang range ng mga atake nito, at sobrang bilis pa. Kung ganito ang sitwasyon, seryosong effort ang kailangan para manalo. Pero biglang lumayo si Puron kay Taishi at lumutang sa itaas ng gagamba. Dito na-realize ni Taishi kung anong binabalak ng slime. Naalala niya ang tinuro sa klase, ang kahinaan ng Queen Spider ay nasa ulo. Sa malas, alam din pala ng gagamba iyon. Ngumisi ito ng masama at agad naglabas ng nakal-alasong singaw na tumama kay Puron, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Inakala ng gagamba na panalo na siya, kaya nagsimula itong tumawa ng nakakatakot. Pero wala siyang kaalam-alam sa bangungot na susunod. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng 8 paa ng gagamba. Paglaho ng usok, nakatayo si Taishi, ibang-iba na ang itsura. Nag-iba ang kulay ng buhok niya, at si Puron ay naging isang espada, isang slime-like weapon na sobrang talam at tila may buhay. Natuto si Taishi sa laban. Hindi lang pala ulo ng spider ang weak point nito, pati mga paa ay mahina rin. Doon niya naintindihan, hindi pumalpak ang contract nila ni Puron. Gumana ito, at ngayon, nararamdaman na niya ang lahat, naiintindihan ang mga monster, at kung paano sila talunin. Nang matapos ang laban, bumalik sa normal ang buhok niya at bumagsak siya sa lupa, pagod pero buhay. Tumingin siya kay Puron, hindi pa rin makapaniwala kung gaano kalakas ang slime na ito. At ngayong magkasama na ulit sila, naisip niya, ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari? Paglipas ng oras, gabi na. Makikitang muli si Taishi na nakasakay sa bisikleta, pero ngayon, hindi na siya mag-isa. Masayang tumatalon-talon si Puron habang sumasabay sa kanya. Pagdating nila sa bahay, ngumiti si Taishi at tiningnan ang pamilyar na building. Ito na ang bahay natin ngayon, sabi niya sa slime. Dito na tayo titira. May konting biro sa tono ni Taishi nang imbitahan niya ng pormal si Puron sa loob. Excited si Puron habang ini-explore ang bagong tahanan. Pero pagpasok ni Taishi sa kwarto, natulala siya. Kalat na kalat ito. Napakamot siya sa ulo, nahiya bigla. Ganito na ba ito dati? Ni hindi na niya maalala kung kailan huling nalinis. Nagmadali siyang maglinis, sabay sabing, hintayin mo lang ako saglit. Pinilit niyang i-convince si Puron na usually, malinis naman daw ang bahay niya, kahit halatang hindi totoo. Pero mukhang walang pakialam si Puron. Abala ito sa pagtuklas ng paligid. Hanggang sa, huminto ito at tumitig sa isang bagay, isang photo frame na may picture ng mga magulang ni Taishi. Tinitigan iyon ni Puron, parang iniisip kung sino ang mga taong nasa litrato. Pagbalik ni Taishi, may dalang insenso. Sinindihan niya ito at nilagay sa harap ng larawan. Tahimik niyang ipinaliwanag na pumanaw na ang mga magulang niya, at mag-isa siyang nakatira sa bahay. Na somehow, kahit papaano, nagawa naman niyang mabuhay mag-isa. Pero ngayong kasama na niya si Puron. Mas hindi na siya nag-iisa. Agad umakyat si Puron sa balikat ni Taishi at dumampi sa pisngi niya. Isa iyong simpleng gesture, pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi ka na nag-iisa, pero biglang may narinig silang kakaibang tunog, kumikilam ang tiyan ni Puron. Napatingin si Taishi, tapos napatawa. Gutom pala ang slime. Dali-dali siyang pumunta sa ref, umaasang may makakain. Pero pagtingin niya sa loob, isang bote ng expired na mayonnaise at isang nalulungkot na itlog lang ang laman. Napabuntong hininga si Taishi, wala na pala siyang pera. Hindi na rin option ang mag-takeout. Habang iniisip kung anong pwede, biglang nag-transform si Puron, naging cute na mini version ng Black Dragon na natalo nila. Napakunot noo si Taishi sa una, pero bigla niya itong naalala. Na-store nila ang buong Black Dragon sa loob ni Puron. Ibig sabihin, may meat pa sila. Pwede nila itong lutuin. Tinanong ni Taishi si Puron kung paano ilalabas ang dragon meat,
pero tumatalon-talon lang ang slime, excited. Ilang saglit pa, napaisip si Taishi. Paano kung biglang lumabas ang buong dragon sa bahay? Baka masira buong bahay, o buong barangay. Buti na lang napigilan niya ito agad. Sandali lang, kailangan isa lang, isang meal lang, isang hiwa lang mula sa buntot. Sa gulat niya, naintindihan ni Puron. Naglabas ito ng isang makapal at masarap lukang na slab ng karne. Malaki pa rin, pero manageable. Habang iniisip ni Taishi kung kaya ba nila itong ubusin, si Puron naman ay naglalaway na. Napailing si Taishi, sige na nga, subukan natin. First time kong magluto ng dragon meat, gaano ba kahirap yun? Kinuha niya ang kutsilyo at lumapit sa karne, iniisip kung i-grill ba niya o i-steam. Pero pagdikit pa lang ng kutsilyo sa laman, binasag ito ng karne mismo. Isang malakas na crack ang narinig at tumalsik ang mga piraso ng blade paakyat, tumusok sa kisame. May isa pang tumalbog at muntik ng tamaan si Taishi. Napahinto siya. Nakalimutan niya na ang Black Dragon ay isang double S-rank monster. Hindi ito basta-bastang hayop o manok na pwedeng hiwain ng kitchen knife. Lumingon siya kay Puron na gutom pa rin ang itsura, at muling na-realize kung gaano talaga kalakas ang maliit na slime na ito. Unti-unti na niyang naiintindihan, sobrang lakas na pala talaga ni Puron. Pero mas mahalaga sa ngayon, kailangan nilang maghapunan. Tinawag niya si Puron at humingi ng tulong sa pag-prepare ng karne. Masayang tumango ang slime at nagsimula na silang magtrabaho. Habang nagluluto, iniisip ni Taishi, marami pa silang oras. Kung ano man ang sikreto ni Puron, pwede nilang tuklasin ng dahan-dahan. Matapos ang ilang sandali, naluto rin ang karne. Napuno ang mesa ng iba't ibang putahe. Hindi makapaniwala si Taishi sa dami ng naluto niya. Tiningnan niya ang spread at nagduda kung kaya ba itong ubusin ni Puron. Sinabi niyang kumain lang ng gusto at huwag pilitin ang sarili. Pero hindi na naghihintay ang slime. Bago pa makatikim si Taishi, nilamon na ni Puron lahat ng nasa mesa, karne, plato, pati tray, isang lunok lang. Natulala si Taishi, hindi makagalaw. Lahat ng plato na meron siya, nasa tiyan na ni Puron. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi kinakain ang plato, pero dahil gutom na gutom pa rin ang slime, hindi na siya nakipagtalo. Mas nakakagulat, hindi pa rin busog. Si Puron, rinig na rinig ang kumikalam niyang tiyan. Akala ni Taishi sapat na yung mga niluto niya para ay celebrate ang pagsisimula ng bagong yugto nila ni Puron, pero mukhang malayo pa sa sapat. Sinabihan niya ang slime na maghintay ulit habang naghahanda siya ng panibagong batch. Nag-shift ang eksena, kahit yung pangalawang batch ng pagkain, na mas marami na, naubos pa rin ni Puron agad-agad. Pero hindi naman sila nagreklamo. Naging masaya lang silang dalawa, nagluluto, kumakain, at nagkakasama. Kaya si Taishi, sabi niya, sige, magluluto pa ako. This time, mas marami. Enough para mabusog ka. Kumuha siya ng napakalaking kaserola at siniksik ito ng karne hanggang umapaw. Akala niya, ito na, dito ka mabubusog sigurado. Pero pagtapos maluto, naghahanap pa rin si Puron ng dagdag. Malinaw, mahabang gabi ito. Walang tigil sa pagluluto si Taishi. Walang tigil sa pagkain si Puron. Lumipas ang buong gabi. Pagdating ng umaga, hindi makapaniwala si Taishi, naubos ni Puron ang buong dragon. Sa wakas, busog na ang slime. Mahimbing ang tulog, pero habang pinagmamasdan niya ito, nagsimulang mag-alala si Taishi. Paano ko kaya mapapakain to araw-araw? Kung ganito palagi, kailangan na talaga niyang manghunting ng mga monster para lang makakain si Puron. Maraming effort ang kakailanganin, pero willing si Taishi. Basta kasama niya si Puron, worth it lahat. Tumabi siya sa natutulog na slime at tahimik na umupo. Dito niya na-realize, hindi na ito panaginip. Ang slime na matagal niyang gustong makita ulit, nandito na sa bahay niya. Para na rin siyang may pamilya ulit. Matagal na panahon ang lumipas, pero ngayon lang uli niya naramdaman ang tunay na kaligayahan. Pagtingin niya sa orasan, oras na pala ng pasok. Naisip niyang gisingin si Puron, pero naalala niya si Kasai at ang mga bully. Hindi niya gustong makita ni Puron kung paano siya tretuhin sa school. Ayaw niyang makita siya nito sa ganong estado. Kaya nagdesisyon siyang umalis na lang ng tahimik, walang palem. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, tumalon si Puron papunta sa balikat niya, gising na. Nagulat si Taishi, ang bilis mo namang magising. Sinabi niya na nakahanda na ang breakfast, huling tira ng dragon meat,
kaya dapat kumain na lang si Puron at magpahinga habang nasa school siya. Nangako pa siya na pag-uwi niya, magdadala siya ng ingredients para sa hapunan. Pero hindi pumayag ang slime. Sa sariling kakaibang paraan, malinaw niyang ipinapahiwatig na gusto niyang sumama. Sinubukan siyang kumbensihin ni Taishi na hindi pwedeng dalhin siya sa school. Saglit lang naman daw siya mawawala. Pero nag-tantrum si Puron. Tahimik, pero halata, ayaw niyang iwanan siya. Wala na siyang nagawa. Sumuko si Taishi. Pumayag siyang isama si Puron, pero pinanggakwa niya ito na mananatili itong nakatago. Pagpasok sa school, may bitbit si Taishi na malaking bag. Nasa loob si Puron, nakatago. Nagkasundo sila na huwag lalabas si Puron hanggang matapos ang klase. Pero pagdating pa lang ni Taishi sa school, gulo agad ang samalubong. Hinayla siya agad ni Kasai at ng grupo nito. Halatang inaabangan na siya. Sinimulan agad ni Kasai ang usapan tungkol sa pangakong binigay ni Taishi dati. At klaro na, may masama silang balak. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.